Sumugod ang leader kay Wade, handa siyang suntukin. Subalit mas mabilis si Wade, at pinakain niya agad ito ng malinamnam na suntok sa muka. Isa pang kalaban ang palihim na sumugod mula sa likuran, pero napansin ito ni Wade. Mabilis siyang lumingon at binigyan ito ng isang matinding siko sa mukha. Hinawakan ni Wade ang ulo nito, at itinapon sa isa pa nilang kasama. Hindi makapaniwala ang kasama nila, ngunit bago pa siya makapag-isip, ay isang kamao ang papalapit sa mukha niya. Sa isang iglap, ay nakabaon na ang kanyang ulo sa semento, at tanging leeg na lamang niya ang nakikita. Hindi makapaniwala si Lilibo sa taglay na lakas ni Wade. Samantalang si Wade ay napatingin sa kanyang palad, tila hindi rin makapaniwala sa nangyari. Napanganga na lamang si Lilibo sa taglay na lakas ni Wade, habang ang kalaban nila ay nakabaon na ang ulo sa semento, at tanging leeg na lamang ang nakikita. Tama nga ang hinala ni Wade na lalo siyang mas naging malakas. Tangina Wade, paano ka naging ganito kalakas? Tanong ni Lilibo, hindi maitago ang pagkagulat. Sa lakas mong yan, kailangan mo pa ba ng master? Tanong ni Lilibo. Sa halip na sagutin ito ng direkta, ay bahagyang ngumiti si Wade, sumagot si Wade na siguro ay isa siyang prodigy. At upang tumigil na sa pagtatanong si Lilibo, ay iniba ni Wade ang usapan, sinabihan niya si Lilibo na kailangan nilang magmadali at baka hindi sila makapag-enroll. Subalit nagdududa pa rin si Lilibo, alam niyang may tinatago si Wade. Pagdating nila sa martial arts school, agad silang sinalubong ng isang lalaki. Ako si Ziyang Changsong. Pwede niyo akong tawaging Senior Brother Ziyang. Magalang naman siyang binati ni Wade at Lilibo. Ngumiti si Brother Ziyang at sinabing, sumunod kayo sa akin. Ipapakilala ko kayo sa inyong instructor. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya na ang magiging guro nila ay si Senior Brother Hu, isang disipulo ni Master Yang. Biglang nanlaki ang mata ni Wade nang marinig ang pangalan, isinaad niya na si Senior Brother Hu ang bumili ng isda niya. Lumingon si Senior Brother Hu, at agad niyang nakilala si Wade, tinanong siya ni Senior Brother Ziyang kung kilala niya ba si Wade. Isinaad niya na ang oxhorn pamphlet na binili niya, ay nanggaling kay Wade. Natuwa si Senior Brother Ziyang sa narinig. Kung ganoon, si Senior Brother Hu na mismo ang magtuturo sa inyo. Maaari rin kayong tumuloy sa Martial Hall ngayong gabi. At kaagad namang nagpasalamat si Wade at Lilibo. Sinabihan ni Senior Brother Hu ang dalawa na sumunod sa kanya at susuriin niya ang natural na talento nila. Nagtaka si Wade kung ano ang ibig niyang sabihin. Subalit tumawa lamang si Brother Hu, at sinabihan si Wade na huwag masyadong kabahan. Sinaad ni Wade na hindi pa nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng martial art cultivation, kaya naman ay tinanong niya si Brother Hu na kung pwede ay ipaliwanag ito. Ang martial art cultivation ay may 4 na stage. Lahat ng ito ay bahagi ng tinatawag na refinement. Una ay ang skin stage, pinapatibay ang balat upang hindi tablan ng espada o patalim. Pangalawa ay flesh stage, pinalalakas ang katawan. Sa antas na ito ay kaya mo nang buhati ng isang tao gamit lamang ang isang kamay. Pangatlo ay ang bone stage, inaalis ang limitasyon ng katawan upang lumakas palalo. Panghuli ay ang blood stage, na pinapalakas ang lahat ng aspeto ng katawan, kabilang ang bilis, lakas, at tibay. Ang lahat ng stage na ito ay bahagi ng tinatawag na refinement. Ngunit may limitasyon ng bawat tao sa pagre-refine, dagdag ni Senior Brother Hu. At upang malampasan ang limitasyong ito, ay kailangan mo ng 2 bagay, at ito ay ang teknik at medicine. Nanlaki ang mga mata ni Wade at Lilibo. Teknik at medicine. Ulit nila, halatang namamangha. Oo, sagot ni Senior Brother Hu. Ang teknik ay, ang paraan ng pagsasanay. Halimbawa, ang Yang Clan Combat Style ay isang teknik na nagpapalakas sa nagsasanay nito. Paano naman ang medicine? Tanong ni Wade. Sumagot si Brother Hu na, kung ang teknik ay parang hagdan patungo sa tagumpay, ang medicine naman ang siyang sumusuporta sa iyo habang umaakyat sa hagdan. Isinaad ni Brother Hu na ang oxhorn pamphlet na binili niya kay Wade, ay isang uri ng medicine na kailangan nila. Napagtanto ni Wade na kung ganito pala, ay siguradong mapapabilis ang paglakas niya sa tulong ng system. Subalit tila ba nababasa ni Brother Hu ang iniisip ni Wade, kaya naman ay sinabihan niya ito na huwag madaliin ang pagiging martial artist, one step at a time lang daw. Nagpasalamat si Wade sa paliwanag ni Brother Hu, at sinabihan niya rin si Brother Hu na suriin na ang kanilang natural na talento. Habang sila ay payapang nag-uusap,
Isang pangkat ng mga lalaki ang nakatambay sa di kalayuan. Third young master, sila ba yung tinutukoy mo? Tanong ng isang lalaki na nagngangalang Huyan Kai. Sumagot naman ang third young master na sila nga ang tinutukoy niya. At kung mapatalsik mo silang dalawa mula sa martial school na ito, ay tutuparin ko ang gusto mo, wika niya. Ang third young master na ito ay nagngangalang Zhao Zuyuan, na mula sa makapangyarihang pamilyang Zhao.